Hello, good evening sa lahat. Happy Sunday. Happy Sunday evening. Yeah, dahil tatlo 음, lang tayo dito. Okay lang. Okay lang din. Start na tayo. Natatakot ako baka aantukin ako eh. Kasi uminom ako ng gamot. May naramdam tayo ngayon. Hindi na talaga. Tumatanda na yung katawan natin. Katawan lang. So, start tayo. So, ang topic natin ngayon is yung last part or last chapters ng book 1, yung chapter 29 at saka 30. Tapos, ituturo ko din sa inyo yung self-introduction. So, didiscuss ko sa inyo kung ano yung isasama, ay ano yung paano nyo isulat yung self-introduction nyo at saka after that po is magbi-video na kayo, magte-take na video kayo para sa self-introduction. Pagkatapos niyan, punta na din kayo sa mock test. So mag-everyday mock test na din po kayo. Okay? So start na tayo, no? Annyeonghaseyo, Hanfield students. Tayo ngayon ay nasa chapter 29. Okay? Chapter 29 na tayo ngayon. Um, ang title po is 필리핀어로 엽서를 보내고 싶은데요. So I would like to send a postcard to the Philippines. So bago dyan, punta tayo sa dialogue. Makinig lang tayo ng dialogue. So pakinggan lang natin guys. Wait lang po. Okay po. Makinig tayo ha. 29과 필리핀으로 엽서를 보내고 싶은데요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편 번호가 없네요. 우편 번호를 쓰세요. Okay, ulitin natin guys. 로 엽서를 보내고 싶은데요. 대화 1. 어떻게 오셨습니까? 엽서를 보내고 싶은데요. 어디로 보내실 겁니까? 필리핀으로 보낼 겁니다. 엽서를 여기에 올려놓으세요. 그런데 받는 사람의 우편 번호가 없네요. 우편 번호를 쓰세요. Okay, so yan po yung dialogue ng chapter 29. So, explain lang natin dito guys na magdadala or magpapadala ng postcard. No? Sino yung magpapadala dito ng postcard? Si Monica. Okay? Si Monica. Pero yung ano talaga ni Monica, no? Um, si Monica ba yung babae na nagsasalita kanina? Hmm. Okay, so gusto niya magpadala ng postcard. So kung sasabihin natin otoke o susumnik ka, ibig sabihin why or how have you come? Okay. So anong ginagawa or anong ginagawa mo? Anong may tutulong ka sa'yo? Pwede po yan. Otoke o susumnik ka. Okay, so why or how have you come? Why are you here? Bakit ka andito? Ganon po yung utoke o susumnika. May kailangan ka ba? Ganon. And si urukumnika or urukumnida, ito po ay real kumnika ay isang formal lang po yan. Same lang din po yan ni future tense na ulguyeyo
na ano, ibig sabihin is gagawin pa lang. Tapos i-attach natin si verb. Pune. Pune means to send. No? Tapos lagyan natin ng real, tas kumnida. Formal situation pa rin po yan, guys. Okay, dito tayo sa vocabulary 1. Upyonmol. Upyonmol, ang category natin ngayon. So, pyonji, letter. Pyonji. Pyonji. Pyonji, bongtu. Pyonji, bongtu, envelope. 엽서, postcard. 카드, card. 편지를 쓰다, to write a letter. To fix a postage stamp, 우표를 보통이다. 붙이다. To fix a postage stamp, 우표를 붙이다. To send a letter, 편지를 보내다. So, punida po is to send. Okay po? Wait lang po guys ha. Okay. So, yan po yung categories ng upyon mall. Okay? So, basahin natin ulit. Letter, pyonji. To write a letter, pyonji를 쓰다. Envelope, pyonji 봉투. To affix a postage stamp, 어표를 붙이다. Postcard, 엽서. Card is 카드. To send a letter is punji를 보내다. Okay, dito na tayo sa grammar, guys. So, ang grammar natin is si uro. Kung natatandaan nyo last time, natakal na din natin si uro. Pero yung last time po, ang ginamit na ang function ng uro na tinuro ko sa inyo is yung method. Okay? Like, I go by bus. No? I write using a pencil. So, ano ba yung pencil? Yonpil. Yonpilro. Ganun po. So, like I ride a bus. Bus. Ano ba yung ride? Taru. Tauru. O taro. Sorry po, taro. So, yan. So, dito po is, uro is for place. Ibig sabihin to or towards. Parang papunta. So, it indicates the direction or destination of the action. And only nouns are combined. So si uro, na ibig sabihin is to or towards or sa Tagalog man lang ay pupunta. Ibig sa, i-attach po natin yan sa noun. Ko-combine lang. So uro ang gagamitin natin kapag si noun ay nag-end ng consonant. Halimbawa, Hangguk, South Korea. So si Hangguk ay nag-end po ng consonant. Kaya uro ang gagamitin. So, magiging 한국어로. Ibig sabihin, pupunta or papuntang Korea. Ganon, papuntang Korea. To South Korea. Kapag naman po si noun ay nagyan ng vowel or may consonant na real, ro lang po ilalagay natin. Halimbawa, si noun na Manila. Okay, Manila. So, dahil po nag-end ng vowel si Manila, lagay mo lang si ro. Kaya nagiging Manilaro. Ibig sabihin, to Manila. Papuntang Manila. Seoul, Seoul, Souro. Okay, dahil lagyan po siya ng real, kaya lagay na lang natin zero. Soulo. Ganun po. So, let's try an example. Okay, ito po. Where are you going to? So, where are you going to? So, di ba po si uro dito ay i-attach natin sa noun na tumutukoy po ng place. Okay po? Tumutukoy ng place. I-attach natin sa noun na tumutukoy ng place. So, ang tinutukoy dito sa sentence is where. Kaya dito natin lalagay. 어디로 가세요? 어디로 가세요? Yan po. And ang sagot niya is Manilaro 갑니다.
So, umnida din po yan is formal situation. Pwede mong gamitin. So, sabi niya, saan ka pupunta? So, ang saan at saka pupunta, dyan mo ididikit. No? I mean, pupunta pala. Yes, si where. Saan? So, saan pupunta? Odiro. Sabi niya, I'm going to Manila. Pupunta ako sa Manila. So, si Manila, isang destination, isang direction, isang lugar. Kaya touch natin si ro. So, magiging Manila ro 갑니다. Okay, another example, guys. 내일 한국으로 갑니다. So, 내일 is tomorrow. 한국, Korea. So, papuntang Korea. Tapos, 갑니다 comes from the dictionary word na ka, which means to go. So, pupunta. Okay? Bukas, pupunta ng Korea. Pupunta ako ng Korea. And another example is turn right. Sabihin mo lang, turn right. So, sabihin mo, 오른쪽으로 돌아가세요. Eh, pumunta ka sa right side. Ganito. So, ang right is 오른쪽. Tapos, lagyan natin ng uro. 오른쪽으로 돌아가세요. Another, I go to school. So, go to school is 학교로 가요. 학교로 가요. And there is a cafe when you go to the right. So, may cafe dyan kung pupunta ka. O, so, di ba, pupunta. Kung pupunta ka sa kaliwa. Kanan, sorry, kanan. So, sasabihin mong, 오른쪽으로 가면. When. When and tsaka go. Kasi si myon is when. Okay, when. Tapos ka is go. So, kung pupunta. 커피가 있어요. So, kung pupunta sa, kung pupunta sa kaliwa, o sa kanan, sorry. Kung pupunta sa kanan, andun yung isoyo, andun yung coffee or cafe, coffeega. Kapega, sorry, kapega. Okay, let's go to the second dialogue, guys. Kinig lang muna. 대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. Okay, ulit tayo, guys. 대화 2. 베트남으로 소포를 보내려고 하는데요. 상자를 저울에 올려놓으십시오. 호찌민까지 얼마나 걸릴까요? 배편은 한두 달 정도 걸리고 항공편은 열흘에서 2주 정도 걸립니다. 좀 급해서 그러는데 제일 빠른 걸로 해주세요. 국제 특급이 제일 빠른데 국제 특급으로 보내시겠습니까? 네, 그걸로 해주세요. Okay, so yan po yung dialogue 2 ng chapter 29. So, ang si Tuan at saka si Ucheguk. Ucheguk. Okay. Si Ucheguk at saka si Tuan ay nag-uusap kung tungkol or papunta sa or tungkol sa package na isesend dun sa Vietnam. So, yon. So, yung mga highlighted words, si Ulma na kulil kayo. Kulil kayo. Ulma na kulil kayo. Anong ibig sabihin dito? How long will it take? No?
hanggang kailan po darating, di ba? Kasi tinatanong niya kung hanggang kailan darating yung package, no, na sinend niya from Korea, from Manila to Korea. Another po is si hando. Hando, ibig sabihin ng hando is one or two. Parang sasabihin mo, isa or dalawa. Mga ganun. Ganun sasabihin mo. Hando. At saka si about, chongdu. Okay, chongdu. Ibig sabihin like, hindi po about is tungkol. Hindi po ha. Time po ang tinutukoy ito. Like about a week. Ganon. Andun ako sa hospital about a week. Like sa isang linggo, andun ako sa hospital. Okay, so let's go with the vocabulary 2. So, ang vocabulary 2 natin is package or delivery service. In Korean, na category is suppo, tekbe. Suppo, tekbe. Suppo, tekbe. Package or delivery service. So, ito po yung mga vocabs. To place something on the scales, kung may ilalagay, ang vocabs po is choure, ulyonoda. Choure, ulyonoda. To place something on the scales. To weigh, mugerul cheda. Mugerul cheda. To send a package, sopurul punida. Di ba po si punida is to send. So package po is sopo. Sopurul. Sopurul punida. To receive a package, sopurul patda. Kasi si patda is to receive. Package is sopo. Sopurul. Next, standard mail. Yung lalagyan ng mga sulat or postcards. Ilban opyon. Ilban opyon. Kapag naman po registered mail, tonggi upyon. Tonggi upyon. And express mail service or EMS. Kukche tukup. Kukche tukup. At saka si delivery ay tekbe. Tekbe. Okay, hindi tayo aabot ng 1 hour ngayon, guys. Kasi last 2 chapters na lang to. Tapos ituturo ko na sa inyo yung self-introduction na gagawin nyo after. Okay. Next naman, ay sorry. Next naman po is yung grammar na ushipsio. Okay? Si ushipsio ay same lang po ni imnida, imnika, ni shimnika, shimnida. Okay? Honorific imperative verb ending po siya. Ibig sabihin imperative, inuutos. So this is used for commanding, advising, or recommending, pero with respect pa rin. May honorific pa rin. Ino-honor pa rin yung kausap. Kahit nagko-command, kahit nagbibigay ng advice, kahit nagre-recommend kayo, kung gagamitin yung shipsio, nagre-recommend or nagko-command ka ng gagawin na may respeto pa rin. No? May respeto pa rin sa ginawa mo or sa inutos mo. So this is used when ordering or soliciting in a formal situation. So naririnig minsan natin ito sa yung shipsio sa exam. Especially lalong-lalo sa listening skills. So naririnig po iyan. This is used for commanding and also formal situations such as meeting or a presentation. So, i-attach natin si verb dito, which is nagko-command kayo, plus honorific, shipsio. Okay, let's try an example po. So, sabihin natin, please go to the theater by 3. Okay. So, di ba po naalala nyo, si please ay seyo. Useyo. Like, kaseo, please go. Di ba po? Si shipsio po, hindi naman siya talaga please, pero di ba po pag sasabihin natin please ay meron tayo, parang magalang tayo. No? Hindi parang, pero magalang ka talaga sa kausap mo pag may please, di ba po? Pag nanunuyo kayo. So same lang din po dito kay shipsio. Kahit na nag-order ka sa gagawin,
Kahit na nag-command ka kung ano yung gagawin, kapag nilagyan po ng isipsiyo, ay para pa rin po siyang nag-uutos na may respeto. Inuutusan mo yung boss siguro, yung boss mo na may respeto. Okay, kaya please go po nandyan. Wala na may ibang other example po ng sipsiyo, kundi please lang pa rin kasi tungkol pa rin ito ng respeto or paggalang. So, halimbawa, please go to the theater by 3. So, pakipunta na lang or punta ka na lang dun sa theater ng alas 3. So, sasabihin mo, 3 shikaji. Ano yung 3? May counter tayo na she. So, ang gagamitin natin is pure. Okay? So, ano yung pure ng 3? Ne. Net. At dahil si net, pasok siya sa rule na ne na lang po siya kapag nilagyan or inattach si counters or counting unit. So, please go to the theater by 3. Ne shikaji. Hyongwa kane kashipsiyo. Yongwa ga is theater. Ayan. Movie. Again, ne shikaji. Hyongwa ga ne kashipsiyo. Okay, dito po si is place particle po yan. Okay, another example. Please come out or come out to our seminar. Pwede ka bang lumabas ng seminar mo ngayon? So, sasabihin mo, Johi, seminaye, ushipsiyo. Ushipsiyo. Kasi si U dito is to come. Okay? Kaya, attach po siya kay shipsiyo. Kasi, verb ending po si shipsiyo. So, 주의, 세미나에 오십시오. Okay, another example. Please do some exercise for your health. Para sa kalusugan mo, please mag-exercise ka. Gawin mo yung exercise. So, kunggang is health. Okay? Kungang을 위해 para sa'yo, undong hashipsiyo. Pwede mo naman sabihin na undong heyo. Pwede mo din sabihin na undongiyeyo. Pwede. Tayo ay gagamitin natin si Yoshipsio bilang may pagrespeto kahit nag-uutos tayo na gawin ng mag-exercise or pinapa-exercise natin sila. So, magiging kunggangal wihe undong hashipsio. Next, please don't look here. So, pwedeng hindi ka muna tumingin. So, don't dito is don't look. So, nagiging negation, nagiging negative. Ibig sabihin, wag tumingin. So, di ba po si wag ay jimaseo. Nalala nyo? Kajimaseo. Ujimaseo. Yan. So, dito ilalagay natin. Lalagay natin si don't ng jima, bu, look, tapos hindi natin nilagay si seo kasi andito si shipsio. Kaya magiging please don't look here. 여기를 보내지 마십시오. 여기를 보내지 마십시오. Okay, so let's go now to the second part or the last chapter na po. Ang last chapter natin ngayon is chapter 30. 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? So yan po yung title. 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? Yan. So makinig tayo sa dialogue guys ha. 30과 거기에서 태권도를 배울 수 있어요? 대화 1.
여보세요? 거기 외국 인력 지원센터지요? 네, 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네, 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. Okay guys, sulit tayo ha. 대화 1. 여보세요? 거기 외국 인력 지원센터지요? 네, 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네, 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. Okay, so yan po yung dialogue number 1 sa chapter 30. So dito lang tayo sa mga highlighted words. Alam naman natin si Kogi. Kogi is there. Kaya tinutukoy dito or ang kanilang conversation ng tungkol sa Taekwondo Center. Okay, or Korean Sports Center for Foreign Workers. And kung sasabihin natin Chonyo at all, like lahat, ganon. Chonyo, Chonyo, Jonyo. Okay, dito na tayo sa vocabulary ng chapter 3, si education and service. Education and service. Kyoyok mit subisu. Kyoyok mit subisu. Education and service. So, Korean lesson, Hangugo Kyuyok. Okay? Hangugo Kyuyok. Computer lesson, Computer Gyuyok. Ito lahat itungkol sa education po ha. Taekwondo training, Taekwondo Gyuyok. Legal training, Polyol or Popriol, Popriol Gyuyok. Safety education, Anjon Gyuyok. Tapos Korean classical music lessons, Kugak Gyuyok. Kapag po financial education, pera na tungkol sa education, Kumyong Kyoyok. Kumyong Kyoyok. Nutritional education, Yongyang Kyoyok. Yongyang Kyoyok. Dito naman tayo sa category ng medical treatment which is Sinru or Sinlu. Western medical treatment is Yangbang Chinryo. Chinese medical treatment is Hangbang Chinlo. Chinlo. Okay, let's continue. Dito tayo ngayon sa Ursu, Ulsuitda or Ulsuupta. Ang ibig sabihin ng Ulsuitda is kaya, can. Ang ibig sabihin ng Ulsuupta is di kaya, cannot. Okay? This is the ability or possibility. It indicates the direction of destination of the action. So, ano yung ilalagay natin? Noun, hindi verb. Okay? Hindi verb. It is combined only with the verb and indicates the ability or possibility of the verb. So, yung kaya or di kaya. Like, halimbawa, kaya mong pumunta. Na ganun. So, lalagay natin si urosuita if you have the ability or possibility. Can. Okay po? Lalagay din natin si uryoso opta if you cannot. Kung hindi kaya. Okay? Wait lang guys, inom muna akong tubig.
Okay, let's continue now. Ulsu itta. Yan po. Kasi ang ibig sabihin po ng su dito is ability. Ability. Tapos, itday means meron. So, merong abilidad. Opda is hindi or wala. Di ba? Wala. So, walang abilidad. Yan po ibig sabihin ng urusu itta or uruso opta. Okay, let's continue guys. Ang example po natin ngayon. So, halimbawa, I have the ability to study. Kaya kong mag-aral ngayon. Ganon. Meron akong kakayahan na mag-aral. So, ilalagay natin sa study. Study. Verb. Magiging kung buhal suita. Kung buhal suita or tanggalin natin si da. Tapos magiging maglalagay tayo ng present tense. Kaya nagiging kung buhal suisoyo. Kung buhal suisoyo. I can study. Meron akong abilidad na mag-aral. Ganun po. Next, I do not have the ability to study. Wala akong abilidad na mag-aral. So, ang kukunin natin si opta. So, magiging kung buhal su opta. Or, yung tama is kung buhal su opsoyo. So, ibig sabihin, may ability akong mag-aral. Kakayahan akong mag-aral. Another, can you go together or can we go together? Ganun po ito ha. Can we go together? Okay, paano yan? Magiging together is 같이. So, 같이 갈 수 있어요? Yan. 같이 갈 수 있어요? Can we go together? Okay, next. Can you speak Korean? Okay, kung tatanungin kayo or kung gusto niyo magtanong na marunong ka bang mag-Korean? Sabihin niyo, 한국어 할 수 있어요? Can you speak Korean? 한국어 할 수 있어요? Yan. Another is, can you drive? Okay. 운전. 운전 is driving. 운전하다, to drive. Okay po? So, i-attach natin si real. Suita. So, magiging, patanong kasi po ito. So, positive po. Si da yung gagamitin, hindi po si okta. So, magiging, 운전할 수 있어요? nagda-drive ka ba? Marunong ka bang mag-drive? Can you drive? 운전할 수 있어요? Yan po. Next, I'm busy today so I can't have a coffee together. So, dito tayo mag-emphasize. Okay po? So, I can't, I cannot. So, opta ang gagamitin natin. Tapos, ilagay natin sa um, inom. Okay? I can't have. Dito po is drink kasi po eh. So, magiging owner today. Papaso, so busy. Um, dahil busy, ganon. 같이 커피를 마실 수 없어요. Okay, next. Dito tayo sa next. I can answer the question. So, suita pa rin po yan. Have the ability. Okay, have the ability to answer the question. So, magiging 문제 is question. 문제를 대답할 수 있어요. So, yung answer is 대답하다. Tapos, tinanggalan si da, may iwan si 대답하. Tapos, lagyan natin si real su 있어요. So, I can answer the question. 문제를 대답할 수 있어요. Okay, next po. Next slide tayo. Makinig tayo ha. Okay, wait lang po. 대화 2. 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요?
저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. Okay, so ulitin natin guys. 대화 2. 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. Okay, so highlighted pa rin po. Si Munjo is first. Okay, mauuna. Ganon, Munjo. So please go in first. Munjo turo kashipsio. Yon. And otoke heya dueyo. How can I do it? Di ba po si ya dueyo, can. So otoke heya dueyo. How can I do it? Okay, let's go over with the vocabularies po. The last vocabularies po sa EPS Book 1. So ito po ay institution supporting migrant workers. So Hanggugin, Ryokchi, Won, Sento, Iyong. Okay, let's try to read po sa mga vocabs. To make an appointment, yeyakhada. To make an appointment, yeyakhada. To make inquiries, 상담을 받다. 상담을 받다. To enroll in a training course, 교육을 신청하다. 교육을 신청하다. To take a lesson or course, 교육을 받다. 교육을 받다. To use, 이용하다. Gagamitin ng isang bagay. 이용하다. Tapos to participate in an event, 행사에 참여하다. 행사에 참여하다. To have a cultural experience, 문화 체험을 하다. 문화 체험을 하다. To volunteer, 봉사를 하다. 봉사를 하다. To volunteer. Okay, next tayo slide for our last grammar. Si 으려면. 으려면, ibig sabihin kung nice or kung gusto. Tapos i-attach natin si vowel. So si 으려면 is expresses the intention of executing a given goal or the willingness to do something. Yan, yung may gusto talagang gawin. 으려면 yung gagamitin natin. Kapag naman po si verb and again ng consonant, 바르려면, si 으려면 ang gagamitin. Kapag po nag-end ng vowel, romyon lang po yung gagamitin. So, patda, 바르려면, 마시다, 마시려면, at saka si 만들다, 만들려면. Yan po yung function niya. Now, let's go with the example. So, sabi dito, where can I apply for a computer lesson? So, mag-a-apply talaga siya ng kanyang computer lesson. So, sabi dito, computer 교육을 신청하려면, 하려면 dito is, 신청하려면 dito is to apply. Tapos for a computer lesson is 2층으로. So downstairs. Please go downstairs to apply for a computer lesson. So yan. Asa na si computer lesson dito? Ito po. computer 교육. Tapos lagyan si 을. computer 교육을 신청하려면. Yan. Para mag-apply. Dito ka talagang mag-apply. Yan. Another example.
If you intend on going to America, you need a visa. So, paano yan? 미국에 가려면, 미국에 가려면 비자가 필요해요. 비자가 필요해요. Okay, another. If you intend to lose weight, you have to work hard. Kung gusto mong pumayat, kailangan mong mag-work hard. So, sasabihin mong, 살을 빼려면 운동을 열심히 해야 돼요. So, saan mo nilagay si Myon? Sa palyo. Palyo. Okay, another example. If you want to earn money, sorry. If you want to earn money, you have to work. Okay, so saan natin nilalagay ngayon si umyon? Ryumyon. Sa Hulyo. Okay. Pulyomyon 일을 해야 합니다. So, ibig sabihin ng pulyo is kailangan. No, kailangan mong magtrabaho. Kasi work is ilhada, di ba po? To work. So, kailangan mong magtrabaho. 돈을 벌려면 일을 해야 합니다. May tanong po. Tanong ng chapter 30. 여러분. Ayun, tapos na tayo sa chapters. Sa 30 chapters, guys. Congrats! 생일 축하해, 여러분. 생일 축하해 lang pala. 축하합니다, 여러분. So, dito na tayo sa self-introduction. Okay, konti lang po yung explanation ko sa self-introduction, tapos kayo na po yung gagawa. Wait lang po, ha. Okay, wait lang po. Okay, so dito na tayo. Start na tayo, guys. Yun. So, 안녕하세요, Hanpil students. So, ito po ay self-introduction guide for EPS topic interview. Dahil po, after ng exam, kung nakapasa kayo, mag-skill test na kayo. At dun sa skill test, kasali po yung interview. So, bago kayo tanungin, bago kayo may papautos sa inyo or ano pa, kailangan nyo po munang mag-self-introduction or tagi-suge. So, magsi-self-introduction po kayo. Parang ibebenta nyo sarili nyo. Di ba ganyan po pag-interview? But dito, self-introduction po, kayo yung magsasalita. So, may note lang po na ang self-introduction must be completed in 35 to 40 seconds lang. Okay? 35 to 40 seconds lang, nasabi mo na lahat. Kompleto na yung nasabi mo. So, paano ba yan? Paano ba itong self-introduction? So, what's in your self-introduction? Ano yung mga bagay na nandun sa self-introduction nyo? Una, mag-greet kayo. Insa. Pangalawa is sasabihin nyo yung pangalan nyo. Tapos, sasabihin mo yung edad mo. Pang-apat is yung birthday. Kailan yung birthday mo? Panglima, ano yung nationality mo? Kasi sa pagte-take po or ah, sa factory worker, as a factory worker sa Korea, hindi lang po Philippines ang nagpapatake ng exam. Hindi lang po Philippines. Nepal, Bangladesh, Indonesia, Malaysia,
Yan po sila. So, kailangan natin na sabihin din yung nationality natin or kukchok. Next, saan ka nakatira? Hometown, Huyang. And civil status, kung married ka ba, single ka ba. So, ayun. Tapos, kung dahil nagtumutukoy tayo sa civil status, sasabihin mo din dito sa self-introduction yung family mo, si Kachok. Ilan ba yung family mo? Sino-sino sila? And, ito po, work goals. Okay? Ano yung mga gusto mong sabihin kapag kung sino ka sa time na nagtatrabaho ka na? So, ano yung mga work goals mo? And last is final greeting. Yan. So, after mo nasabi lahat from 1 to 10, pwede ka na pong, from 1 to 9, pwede ka na pong mag-greet ng final. Okay, like, or kamsahamnida, pwede po yan. So, ito po lahat ang dapat nasa self-introduction ninyo po. Okay? Ito po lahat. At saka 35 to 40 seconds lang po. Okay, let's try an example. So, ang kinuha ko pong example, yung ano lang, yung Chage-suge ni Sir Eduardo. Okay, Chage-suge self-introduction. So, mauna yung greetings, annyeonghaseyo. So, annyeonghaseyo or annyeonghasimnika. Pwede po yan. Annyeonghaseyo, annyeonghasimnika. Tapos, lagyan natin ng manasop hanggapsumnida. Nice to meet you. Tapos, sabihin mo na yung pangalan mo. Chonen, blank, imnida. So, ano pangalan mo? Halimbawa, Nalin. Chonen, Nalin, imnida. Ganun po. So, sa South Korea po, hindi mo pwedeng bigkasin yung middle name. Okay? Halimbawa, may middle initial na I. Tapos, sasabihin mo, Chonen. Halimbawa na lang, Nalin si imnida. Oh. Tapos, yun na. I am Eduardo Tomas. Wala na pong middle initial. Hindi po bibigkasin. Tapos, after ng name mo, bakit nawala yung edad dito? Di ba po edad? Okay. Pwede pong baliktad. Birthday. Pwede mo sabihin muna yung birthday. So, Che Sengiren. Okay. Nakakasunod kayo guys, no? Che Sengiren. Wait lang po. Sengil is birthday. Che Sengiren. Tapos sabihin mo. Huwag mo sabihin yung 1996 nyo, 96 nyon. Hindi po. Ano ba yung, di ba alam nyo na yung date reading? Okay, ano yung date reading? Puro po sino lahat. So ano ba yung reading natin ng 1996? Chonggubek, kusip, yok, yok. Chonggubek, kusip, yok nyon. Tapos, 5 wool is May 5. Tapos, 24. Ano yung 1024? Sino numbers. Iship. Ano yung 4? Sa. Yun. Iship sa il imnida. So, ibig sabihin, my birthday is in May 24, 1995. Ay, 96. Bakit 95 yun? 96 po yan. Okay. So, una, greetings. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. tapos, 저는 name mo, 입니다. tapos, 제 생일은 yung birthday mo. So, di ba, mauna sa date reading pattern, mauna yung year, month, tsaka day. Sa month natin, hindi natin sasabihin February or January. So, yung 5 wool, di ba po? Or ano ba yung 5? U. Uwol. Tapos, ship sa ilimnida. I-ship sa ilimnida. Okay, after nun, dito na naman tayo kay edad. So, nai is edad. Nainen. Tapos, ano yung edad mo? So, ito po is pure native yung gagamitin. 28. Ano ba yung 28? Sumul, yodel. Sumol, yodel, sal.
Sumulya, yodel, sari, go. Go dito is at saka. Eh. Pilipine, salgo 있습니까? Okay, nakita nyo. Salgo. Gu 있습니까? So, gusto. Kaya, yung nainin, sumul, yosot, sarigo, Pilipine, salgo 있습니다. Ibig sabihin, I am 28 years old and living in the Philippines. So, after nun, um, ano na tayo? Si hometown. So, 제 고향은 필리핀에 있는 Isabela입니다. So, my hometown is in Isabela, Philippines. Sabihin mo pa rin si Philippines. Kasi baka may marami pang ibang pangalan ng lugar natin. After nun, guys, sasabihin mo na yung tungkol sa family mo. So, 주의, my, 가족은, family, ah, modo is total. Total po. So like sa lahat, lahat-lahat po ng family ko ay ilan? So ilan is 5. 5 bunimnida. Bakit bun? Formal situation po to ha. Hindi po casual. So 5 is ubonimnida. So, sasabihin mong 주의 가족은 모두 ubonimnida. Ano ibig sabihin? Our family has a total of 5 members. So our family has a total of 5 members. Sino-sino? Si Aboji, my father. Omoni, my mother. Nuna, my older sister. Yodong-seng, my younger sister. Kurigo, Chu, ikaw. I mean ako. Chu입니다. 제가 미혼입니다. So ito po, 제가 미혼입니다 is single. Mihon. Okay? Single po yun. 제가 미혼입니다. Okay, so nilagay na din po niya yung self-status niya dyan. Okay, next. Dito po, is ito na po yung mga work goals mo. Okay? Ano ba yung, bakit ka ba mag-aaral or magpapapa sa exam pupunta ng Korea? Diba, isa lang naman yung common denominator natin na matulungan yung family natin. So, sabihin mo, 제 가족이 미래를 위해 한국에서 일하고 싶습니다. So, I want to go to Korea for the future of my family. Yan po sinabi ni Pam. Tapos sasabihin mo kasi kailangan ibenta mo sarili mo. So sasabihin mo din na I am diligent and a hardworking person. So sabihin mo 저는 열심히 일하고 한 사람입니다. Okay? So ibig sabihin I am diligent and hardworking person. And 그래서 ano pa rin to? Job. Goal pa rin sa job. Sabi niya, 그래서 야근이나 주간, 유간, 업무도 할 수 있습니다. So, ibig sabihin, sabi niya, and, 그래서, pala, siya nga pala. Yan. I can work, kasi si umudu halsu isumnida is existing pa rin yan. So, sasabihin mong, I can work overtime, yagun overtime, ina. Okay, nakalimutan niyo si ina. Or po yan. Yagunina. Chugan is day shift. Yagan is night shift. Tapos, umodo halsu isumnida. So, sasabihin mong, pwede akong magtrabaho. At saka pwede akong magtrabaho kahit overtime, day shift, at night shift. Yan, kasi bibenta mo sarili mo talaga. Sa self-introduction pa lang, dapat bongga na. Kasi ikaw talaga yung pinakauna na magsasabi. Pagkapasok mo talaga sa interview room, sasabihin na yan sa Korean kasi Koreano. Chagi suge, shijak haseyo. So pag ganun, sasabihin mo na, annyeonghaseyo, ganun ka na. Memorize mo dapat kasi 35 to 40 seconds lang. So sasabihin mo din ito para maengganyo sila na hardworking pala talaga.
Kahit hindi. Joke lang. Okay, next. Ano pa? Aside ng goal, yun. Goal pa rin. If I can work in South Korea, I will do my best. So sabi niya, kung, okay, 한국에서 일하게 된다면, 된다면, if, 면 po is if, okay, 된다면, 최선을 다하겠습니다. So sabi niya, kung ako daw ay makakapunta at makakapagtrabaho, ilhada, mapagtrabaho sa South Korea, um, 최선, 최선을 best, 다하겠습니다. I will do my best. Okay? Tapos sasabihin mo pa, I'm looking forward to working with you. Patapos na po. 앞으로 잘 부탁드립니다. And last part, 감사합니다. Thank you. So, yan lang po yung self-introduction nyo. Pwede nyo tong kopyahin guys ha. Pwede talaga. Pwede yan. Yung sa last part, ito po, tungkol sa job, job reason. Okay, kung bakit gusto nyo talaga mag-Korea. Pwede nyo tong kopyahin para memorize. Okay, question po sa self-introduction. May mga tanong po sa self-introduction. Okay, dahil wala na po, um, ang task nyo ngayon po activity nyo ngayon po is, record yourself with video on, naka-on po yung camera, and memorize your self-introduction in front of the camera. Tapos, isasend nyo yan sa group chat, guys. Okay po? So, ang gagawin is, magsusulat muna kayo ng self-introduction. Dapat po yung video is 35 to 40 seconds lang po. Hindi na po lalagpas Oh, ng 1 minute. paano kung hindi pa maano, ma'am? Ano po? Paano kung hindi pa muna masyadong mabibigkas, aabot ng 1 hour, charot. Grabe naman yung 1 hour. Okay lang na 1 minute, walang problema. 1 minute and 30 minutes. Pagbibigyan natin. Kasi parang hindi pa talaga, di ba? Oh. Meron din akong kakilala na ano niya, napasa niya yung exam. Ngayon, skill test na. Yung skill test is July. Kasi June siya nag-exam. May, sorry. May, so July. Ngayon, self-introduction siya, tinuruan siya ni Sir Eduardo. Same thing pa rin. Mahina pa siya. Yung Kajesuge, dapat kasi 35 to 40 seconds lang. So, mas okay na sa ngayon na hindi pa kayo nakapag-register. So, okay na din po na 1 minute at saka 1 minute at 30 seconds po. Kasi memorize mo na lang yan after eh. Hindi na yan hindi na yan Hindi nabagsak. problema. Memorize nyo na yan. Kasi keep nyo lang talaga. Yung deadline po ng in self-introduction, this week. This week po. Sa vacant time nyo lang po. Kasi magsusulat pa kayo eh. Kahit aabot hanggang next Sabado at saka Linggo. Last po is Sunday. Okay? So, titingnan natin ulit. So, ito lang po ilalagay. Don't worry, sasend ko naman to sa group chat natin kung paano siya. Or yung example ni Sir Eduardo, sasend ko din doon. So, yun na lang to yung gagamitin din natin. Okay, wala na po bang mga tanong? Question? Ma'am, may Congrats! Yes po? mga bumabagsak din po ba dyan sa mga skill set? Oo, meron. Pero hindi sa sa Chagisuge. Hindi sa self-introduction. Yun na meron kasi talagang gagawin. May gagawin. Like in a minute, or ano ba yung oras na gusto nila na dapat matapos mo yung ginawa mo. Meron yun. Kaya si Sir Eduardo, ayan, dapat face-to-face yung May yan, may material siya sa center.
Pwede yun. Kahit Example, ma'am. pasado ka, ano. Example, ano na kami dito sa Hanpil. Kapag ano, pwede ba makapunta doon sa ano, ni Oo, Sir Eduardo? oo, pwede, pwede. Mag-practice, parang gano'n ba? Oo, pwede, pwede. Pwede, pwede. Naisip nga niya na ano, dadalhin daw niya yung materials daw dun sa DMW. Magdadala daw siya para sa mga students. Kasi yung mga student din niya na face to face eh. Magano din, mag-exam. So, dadalhin daw niya, sabi niya. So, pwede, pwede. Kung, Pwede kung marunong pumunta. lang talaga magawa ng ganyan, no? Pwede Oo, man. oo, madali lang Saan po din ba yung naman. At saka yung no, mag-i-interview talaga is Koreano. Oo. Kaya sanay-sanayin talaga sarili nating makinig ng mga Korean. Like sa mock test, di ba may listening yon. So kahit parang hala, naguguluhan ka, ano ba 'tong sinasabi niya? Ano lang, enjoy pa rin. Sanayin lang. ma'am, saan po ba yung center? Sa Isabela, Cordova Center. po, yung center. Okay. Mm-mm. Paano kaming malalayo, ma'am? Ano po? Yung sa actual, paano po pag yung mga malalayo? Ano po, ma'am? Medyo hindi ko na rin. Yung actual, ma'am, paano kami sa mga malalayo? Paano ano ma'am? Di ba po may mga gagawin din, mga material? Paano yung sa mga malalayo, ma'am? Ay, Makakapag-practice din po ba? ituturo po yan ni Sir Eduardo. Ituturo na po yung skill test. Sa ngayon po, ito yung self-introduction, tapos focus muna sa exam. Kasi hindi naman kayo magpapatuloy ng skill test kung hindi po mapapasa yung exam. So sa ngayon, ito muna yung self-introduction muna. Pero kung pasado na kayo, at least hindi na kayo magsa-start muli sa self-introduction. Kasi alam nyo na, diretsyo na kayo dun sa skill test na yung ano talaga, may command na like, halimbawa, yung command niya is, please step forward, please step backward, please uh, face at the back, mga ganun po. Pero naka-Korean po yan lahat. So, si Sir Eduardo magtuturo niyan. And yung mga gagawin. Hindi naman po mahirap talaga yung gagawin lang na materials. Kailangan lang kabisaduhin. So, parang sa exam Exam, lang talaga mahirap. Sample, ma'am ba? Pag Hmm. uuwi, tapos may matirahan ba doon? Meron, meron. Si Sir pa. Oo, meron. Kaya na, magtambay doon, no? Example, ma'am, example lang ha. Oo, pupunta din Pag, kasi ako nag, dun mga sa September ata eh. pag mag-exam, Hmm. inshallah, ano, makapasa. Hmm. Tapos, ilang araw ba yan iintayin na naman para mag-skill test? Depende po sa DMW yan. So, yung Okay. registration kanina, I mean yung registration ng last, di ba by batch po? So, ang mga nag-take po sa batch 1, March, April, May, June, di ba po yung batch 1? Kalahati ng June, batch 1 yan. So, kung sino yung mga nakapasa doon, sa kalahati ng June hanggang July yung skill test. So another na naman po sa batch 2, iba din po. Yung batch 2 is kalahati ng June, nag-exam hanggang July. Kapag pasado ka po dyan, July at saka August yung skill test mo. Sa batch 3, August to September yung exam, tapos September yung skill test. Ano, so depende po sa DMW. Kasi ngayon, ano Ah, talaga, by batch eh. Ngayon lang yan nangyari na by batch. Dahil sa oo. marami. Marami kasing kailangan 10,000. Pero 10,000 yung hindi naman na, kailangan. pero hindi naman naabot ng isang buwan magtambay doon, no? Parang ganon. Ay, hindi naman. Ay, hindi, hindi. Hindi Mm. naman naabot. Pero mas okay din na doon ka na. Tambay ka din. Mag-sit-in ka din sa class niya, di ba? Mm-mm. Oo, ganun lang siya.
So after dito guys, congrats na lahat. Isasali na Thank namin you kayo so sa ano. much. Yes, isasali namin kayo sa mock test na. So yung mock test is isasend lang din ni Sir Eduardo doon. Ano na yan, reading at saka listening. After nun guys, ano na, mag-answer na kayo. So, tingnan nyo lang yung sarili nyo, i-assess nyo sarili nyo kung kaya. 40 items 20 listening, 20 reading. Monday to Saturday lang po yan. Tapos yung sa high local po is nagsiset pa kami ng date ni fixed date ni Sir sa high local para mag-create tayo ng table doon at doon na mag-aral ng 960. Pwede Ma'am, ako din. man, hindi ko pa yun kaya ma'am yung mock test na. Ay, oo, Sir Rolly, okay lang po. Um, Pwede naman po na doon ka na lang po sa batch 2 muna. Ah, thanks po. Wala na bang mga tanong? Wala na po, Ma'am, no? pagkat, excuse me po, ma'am. Yes, ma'am. Pagkatapos po ba ng self-introduction exam, next is exam na? Ano po Or pagkatapos may ng... gagawin? Self-introduction is exam na or may ibang gagawin pa ba? Meron pa po, ang plano ko po sa atin para hindi tayo stagnant or hindi tayo parang nag-stop lang nag-aral is magko-quiz ako like siguro twice a week ng vocabs. Ng vocabs lang. Twice a week ng vocabs. Yung mock test is gabi kasi, 8 to 9. So, siguro mag-quiz ako Tuesday at saka Thursday, 6, 6 to 8 or 7 to 8. 1 hour lang. Yung quiz lang natin. Para hindi natin malimutan yung mga vocabs. Kasi napaka-importante yung vocabs sa book 1. Marami pa nga sa book 2 eh. Sa book 1, ano na. Dami, sobrang dami na. Para hindi nyo pa malimutan, guys. Pwede naman doon na tayo sa kabila sa main, 'di ba sa main? Pwede tayong doon na mag-quiz. So, ililipat ko kayo sa main. Wala na dito sa GC natin na batch 1. Or pwede naman nandito pa rin kasi meron naman yung mga ano natin, no? Yung mga slides, yung mga ganon. Dililipat lang sa main. Lilipat din kayo sa mock test. Para pag may mga tanong, doon na kayo sa group chat magtatanong-tanong. Okay. Ano pa yung mga question nyo, guys? Kayo mag-alala, hindi tayo hindi namin kayo iiwan hanggang mag-registration na. Tuloy-tuloy pa rin. Ma'am, possible ba nga na ngayong taon may registration din? Yes. Sa mga wala pang passport po, mas okay na mag-passport na kayo. Kasi ang dami nang nagsabi na posible. Kasi yung isa daw proctor sa DMW nagalit to sa kanila dahil bakit daw konti pa lang ang nakapasa. So ang quota kasi is 10,000. Tapos 1,000 pa lang yung nakapasa sa batch 1. May batch 2 at batch 3 pa. Di natin alam. So, kung alimbawa, kung pasado yung batch 2, batch 3, baka 5,000 lang. So, kulang na kulang pa ng 5,000 kung ganun. So, possible po, posible talaga. Ina-assess pa nila hanggang mag-end po ng August ng exam, August, September. Maghanda-handa na Normally, lang tayo. every year po ba yan, 10,000 ang quota? Ano po? Every year po ba na 10,000 talaga ang quota nila? Hindi po. Ngayon lang talaga yan. Ngayon lang talaga yung quota ng manufacturing na 10,000. Kasi ngayon lang din po nagbukas ng ibang service industry, ng ibang work. Last time po is manufacture, shipbuilding, ganun lang. So, like, konti lang talaga yung kailangan nila. At yung sinasabi din is, um, ano lang daw, mga lalaki. Halos lalaki yung pinipili nila.
Noon noon. Ngayon na nag-open na ng iba't ibang trabaho like hotel, caregiver, restaurant, nag-open na sila. Same lang din ang salary. Same lang din talaga. So, kaya naging 10,000 yung quota nila ngayong year. Para po ano nila yan, by categorize nila kung saan nila ilalagay yung mga, kasi yung mga employer marami na yung employer eh. Hindi na, hindi na konti. Kasi nandun na yung mga hotel, sa sadyang name sa hotel, sadyang name sa sa restaurant, sa caregiver, yun, DH, mga ganun. Yung yung caregiver nga, ang quota nila ngayon is 1,500 kasi pilot testing pa. So, nagte-test pa sila kung okay ba yung caregiver from the Philippines sa South Korea. Kasi Philippines ang pinili ng South Korea para sa caregiver. Wala nang ibang bansa. So, quota sila ng 1,500. Nagkukota sila ngayon ng 1,500. Eh ngayon, 200 lang. 200 lang yung nag-apply, nag-register kasi 'di ba kailangan ng caregiver certificate? 200 lang. So, parang mag-giveaway na naman yan sila. May magbibigay na naman sila yan ng rules. Ilulusen up siguro nila yung rules na hindi talaga caregiver certificates, or yung mga ganun, TESDA accredited. Baka may mga ganung mangyayari. Kasi kulang na kulang dahil sa employer. Kaya lubos-lubusin natin guys. Mag-aral, mag-mock test. Maraming nakakapasa na sa makakakilala or under ni Sir Eduardo dahil sa mock test. Dahil sa mock test niya. Kung naririnig nyo, ewan ko lang, baka narinig nyo si Sir Kevin Lee. Si Sir Kevin Lee, siya po yung nag, gumagawa ng mock test talaga. Tapos kasali po sina Sir Edward at yung iba pa. Parang 4 lang ata sila. 3. Tapos ngayon na si Sir Kevin Lee ay nasa South Korea na, nag-work na. So nasa kay Sir Eduardo na lahat ng mock test. Sila yung gumagawa. Okay, medyo busy yan si Sir Eduardo. Sila yung gumagawa sa mock test. So kahit hindi nyo alam or may tanong kayo, magtanong lang kayo sa group chat. Paano to? Paano yan? Tapos sa local din yung 960 kung paano sagutin yung mga graphs, picture, ano yan. So vocabs pa rin po with matching grammar. Kaya go tayo. Laban. So pag gusto niyo pa, pwede naman mapanood yung recorded sessions natin po. 'Di ba po? May recorded sessions tayo. So pwede niyo pong panoorin pa rin. Okay, wala na po. Congrats po batch 1 sa Hanpil po na tutorial center. Congrats po and good evening. Happy Sunday. Good night sa lahat. Thank you so much, Good ma'am. night Good po. night. Thank you po. Salamat.